Ginawa daw siyang taga-manage ng trosohan ng kumpanya. Trabaho daw ni Ruel ay bumili at maghanap ng mga troso na dadalhin sa kumpanya. Ang usapan ay kapag siya ho'y nakapagbenta ay kukuha siya ng komisyon. Ayon naman kay Ruel, walang computation. Wala raw. So anong basihan dito kung pagkanong komisyon mo? Wala pa akong matatanggap, sir. Ang matatanggap ko lang kung magsisi ako kung wala akong pambiling bigas sa aming bahay. So utang na lang, cash advance. Oo. Kung ano lang daw matira sa pondo, paano pag naubos, wala siya matatanggap? Uutangin niya pa yung commission niya na dapat binibigay na tapos ng trabaho, na nabubulyawan, nasisigawan. Walang employee-employer relationship. Rest assured po na ipapatawag po natin yung Shinshin Enterprise. We'll look into it, pa-check po natin ang kanilang mga business permits at saka kung meron pa pong mga concern sa labor force ng isang kumpanya dito sa Ingaw City para po ma-resolve po natin, sir. Ang nireklamo ko dito na kumpanya, yung Shinshin Enterprise, ako yung inatasan nila na magbili ng kahoy para dalhin sa kumpanya nila. Noong una na hindi pa nagpalit ng manager, okay naman yung pagbabayad nila sa amin at saka nabalik naman yung pera ko. Nung dumating yung palitan ng manager na si Weminyo, doon na nagsimula, nag-iba na yung pamamaraan nila. Halimbawa, sa pagbili ng troso, mayroon silang acceptance na 55,000. Tapos kami ang nag-aabono. Kasi yung pera ko, andun lang sa kanila. Sila lang parang ginigisa lang kami nila sa sariling mantika. O parang inuuto lang nila. Kasi yung pera ko, nandun lang sa kanila, nag-umiikot. Lumapit ako sa bitag, kahit taga Mindanao ako, kahit di ko kabisado dito, alam ko matutulungan ako dito. I find out that there's really deceit, exploitation. The guy was saying that he's only getting his salary based on commission basis, so he hasn't received anything. I want you to find out exactly, you have to interview this guy. How much is he getting specifically on a particular transaction? 2012 hanggang 2016, naging Quality Control Officer si Ruel sa kumpanya ng Shinshin Enterprises. Taong 2023, ginawa daw siyang taga-manage ng trosohan ng kumpanya. Trabaho daw ni Ruel ay bumili at maghanap ng mga troso na dadalhin sa kumpanya. Ang usapan ay kapag siya ho'y nakapagbenta ay kukuha siya ng komisyon. Ayon naman kay Ruel, walang computation. Wala raw. So anong basihan dito kung pagkanong komisyon mo? Kung ano lang daw matira sa pondo, paano pag naubos, wala siya matatanggap? Wala ka bang natatanggap na pera man lang? Wala pa akong matatanggap, sir. Ang matatanggap ko lang kung magsisi ako kung wala akong pambiling bigas sa aming bahay. So utang na lang, cash advance. Oo, pero kung tutuusin, mayroon akong sobra. Pag kukunin ko, sabihin nila walang pira, so maghintay ako. Hanggang naman, pakuha naman ako ulit ng kahoy, tapos hindi pa na naging lambir yung kahoy, kinakaltas na doon sa pundo ko. At tapos yung wala akong pira, pinapasi ako. Kung ibigay nila sana yung sobra ko, hindi ako magkakaroon ng utang sa kanila. Parang yung sobra ko, parang yun na lang pinapautang nila sa akin. Parang ginigisa nga nila ako sa sarili kong mantika eh. Alright, sige, ganito na lang, ano? Maganda rito, nakikinig sa atin ang mayor ng Gingog City, Misamis Oriental. And ito pong lumapit sa amin, nag-iimbestiga po kami, kaya nakikinig po sa atin yung LGU. At sinisiguro po natin kung nga ba'y lisensyado to. Well, may permit to operate in the city, especially kung laging pong pinag-uusapan. Troso eh. Sila ba'y may lisensya? Or tatanong ko sa'yo, pag nagbibili ka ba ng troso, nagpapakita ka ng may license ka, baka naman, uhulihin ka ng DNR dahil may hawak ka ng lisensya? Pagbili namin troso, yung kukunin nila, yung tinatawag na SMF, Self-Monitoring Form, yun ang kailangan para makapasok sa kumpanya. Okay. Mayroon naman. Kasi hindi naman darating yung mga troso sa kumpanya kung walang papel kasi hindi makadaan sa mga checkpoint ng mga DNR eh. Okay. Yan, ang dami yan ah. Ang dami. Nakikita natin, maraming troso yan, no? Oo. So, ngayon, yan, nasa truck yan. Yan ay nabenta mo lahat yan? Oo, kinuha ko. Sa kanila din niya pupunta. Yung truck na kanina nakikita mo, yan. Sa ganyang klaseng troso, 2 truck na yan. Magkano sa palagay mo lahat yan? Abot ng 100,000. 100,000 yung mga yan? O pagbababa ang presyo, 90 plus lang. Okay, Carl, the reason why we're trying to investigate, gusto natin makakuha yung percentage of commission kasi walang basihan eh. Wala silang computation. So kung 2 troso, sabihin natin 100,000 or 90,000 ang bawat isa.
Hindi ba? Sabi mo, may mga lisensya yan. So sa bawat truck sa 90,000 or 100,000, di ba sinabi sa'yo 5%, 2%, 10%? Ano ba? Ilang porsyento? Hindi po nasabi. Paano ka kikita dyan? Minsan, kumikita ako ng 5,000. So 5,000. So magkano lahat yung estimate mo? Magkano lahat ng mga troso yan? Yan, aabot ng 100,000 plus. So 100,000, 5%, kung 5,000 ang sinasabi mo, parang lumalabas, ilang percent lang to? Parang 5%? Tama. O dalawang truck, 5%, 10, 100,000, 100,000, di 10,000 ang kita mo dyan. Oo. Isang bentahan. Tama? Tanong, bakit hindi ka nababayaran kung nakuha mo na nabili? Kaninong pera yung pambili? Sa kumpanya po. Ikaw ngayon ang parang naghahanap ng buyer. Oo. Naghahanap ng troso para ipasok sa kumpanya nila. Alright. Ang sa akin lang dito, sa benta mo ng troso rito, isang truck, sabihin natin, magkakahalagang 100,000. Ang sinasabi mo, parang 5% kasi 5,000 pesos. So, dalawang truck, 10,000. Opo. Kung na-deliver mo na yan, ilang araw ka mag-aantay bago ka makakuha ng commission mo? Wala. Minsan isang linggo, mai-deliver na yan. Okay. Kailan mo makukuha yung commission mo? Yun ang dahilan kung bakit ka nandito. Wala kang commission eh. Magkano kuha mo? Minsan abot ng 2 linggo, isang buwan kasi ihahangir nila doon eh. Hindi na okay. So, nag-aantay ka ng 2 linggo bago ka mabayaran. Oo. Pero hindi mababayad yun, kailangan utangin mo pa. Oo. Isi-CMA, cash advance. Oo. Yung sobra, hindi mo na ibibigay. Tapos kung wala pong expenses. Okay. So, yung dapat 10,000 bigay na yun eh. So, yung commission mo na 10,000 pesos, 5,000, nakita mo yung point? 5,000 sa bawat truck. Hindi mo makukuha kasi uutangin mo. Oo. Uutangin niya pa yung commission niya na dapat binibigay na tapos ng trabaho, na bubulyawan, nasisigawan. Saan ka nakikita ng kumpanya na yung commission mo ibibigay na sa iyo 5% sa bawat, sabi nga 5%, kung ang truck, isang truck ng mga troso na yun ay 100,000, 5% lang, 5,000. Dalawang truck po yan, that's 10,000. Hindi niya po agad makukuha, mag-aantay siya ng 2 linggo. At pag 2 linggo, uutangin niya, nabubulyawan pa. Katapos kalahati lang makukuha. So, walang kwenta to, hindi ko maintindihan. Ang sistema po nila, kung nakikinig si Mayor, walang employee-employer relationship. Kaya maganda kung sino man tong kulang-kulang na abogado siguro nag-a-advise sa kanila, ganito, walang employee or employer-employer relationship na para wala silang pananagutan. Therefore, kung wala, per project to, per transaction to. Ngayon, nakuha mo, Carl? Okay. Okay, ngayon naman on the line na mismo si Mayor Eric Cañosa ng Misamis Oriental, Ginogog City. Magandang umaga po sa inyo, Mayor. Anong magagawa ng inyong tanggapan tungkol dito? Rest assured po na ipapatawag po natin yung Shinshin Enterprise kasi unfair naman po sa ating mga labor dito sa Ingog City na hindi po nakarating sa kanila yung mga komisyon na dapat po na maibigay sa kanila. So on the part of the local government unit, we will look into it, pa-check po natin ang kanilang mga business permits at saka kung meron pa pong mga concern sa labor force ng isang kumpanya dito sa Ingog City para po ma-resolve po natin, sir. Maganda po yung narinig ko sa inyo at medyo nakakagulat nga. Hindi naman lahat po dahil bilang ama ng bayan, malalaman nyo kung wala pong nagre-reklamo. Sabi nga po ni BBM, kapag wala pong nagre-reklamo, hindi po malalaman. Dito po kasi, nagre-reklamo na po sa atin, kapag ang mga mabubuting tao hindi po kikilos sa mga kamalian ang nakikita nila sa lugar, mananatili po yung sinasabing pananamantala at panloloko sa kapwa. So, Mayor, is there any way to find out itong kumpanya na to kung sila ba may business permit, Shinshin Enterprise? Ang kanilang kasi Mayor, siguro hanapan natin siguro kung mayroon nga silang license sa DNR kasi dito po Mayor, the DILG is under kayo po sa DILG, Office of the Mayor. The DNR is another departamento to find out kung talagang wala po silang nilalabag sa mga, kung may lisensya po sila magbili ng mga troso, ginagawang lumber na wala pong illegal logging dyan. Number 3, ito po yung labor, Department of Labor and Employment. So magtutulungan po siguro, gusto po namin gawin na parang consolidated po ng action, i-consolidate natin. The DILG, the DNR, and then the Department of Labor. Siguro, Mayor, para kung ako po ipupunta riyan, lahat po pupulungin ko, pati iimbitahin ko pa rin yung Department of Justice, yun ho mga nasa, para ipakita yung mga bagay na tulungan sa gobyerno, kasi sa exekutibo po kayo,
Di lang po siguro dito the sense of justice na maaring abay yung tao, inuutang mo pa yung sweldo mo, tapos dinadahan-dahan, walang computation, kung minsan di niya malaman, kaya pumunta po rito, Mayor. Ngayon, ang tanong po namin, Mayor, kailan po natin malalaman kung meron po silang business permit to operate? Okay. Salamat po, Sir Beno, for the information and for the concern. Actually po, Sir, ngayon po, ipapatawag ko po yung sa BPLO natin. Kasi bago lang po tayo na-inform, no? Last week po, nag-contact po sa atin yung isang staff nyo at pina-check ko na po. At for sure, meron na pong information na may bigay natin. Okay. Based naman po sa records, meron po silang business permit. But again, this concern po ay kailangan po nating tutukan ito at tingnan natin. Kasi baka po, hindi lang po isa or dalawa yung merong ganitong concern na dapat nating mabigyan din ng kung ano man po yung juice sa kanila for just compensation sa commission nila. And we'll look into the contracts also of the workers para din po ma-check natin para naman po mabigyan ng solusyon ng mga problema na ganito. At to protect also sa labor force natin po dito sa city natin. Kasi together with the DNR, kung compliant din po sila, kung ano po yung mga kailangan ng kumpanya. Opo. Okay, Mayor, kinakailan din siguro ng immigration dito dahil mga Chinese name ko Hindi naman po pagdududahan na. Hindi, ewan natin kung Filipino citizen po ito, ano? Kasi unang-unang pangalan po rito ng owner, Ming Jing Huang. Ayan po. At yung kanilang manager, Ming, M-H-I-N, Zing Huang. Ipapacheck po natin to sa Bureau of Immigration kung sinagay Filipino citizen. Baka mamaya, baka may iba pang mga ginagawa dyan. Baka may mga pogo-pogo pang tinatago yung mga kumag na to. At at the same time, ang kanyang manager, Wei Ming Yu. O ngayon, ito po yung mga sinasabi. Ang kanilang interpreter, si David Lee, tawagan nga itong David Lee na to. At si David Lee po, nagtatago na, naiihina sa kanyang saluwal, na ayaw pong sumagot. Nung una, sumasagot, dinadial po namin, Mayor. Patawag niyo pati David Lee, yung pong kanilang interpreter. Can you imagine you have an interpreter, therefore, ikaw nagmamayari, ikaw yung sinasabing manager, kinakailan mo ng interpreter, you can't even talk, na hindi mo kaya magsalita ng Bisaya o Tagalog. How dare you come up with a business, kaya pala siguro binababoy nila itong kababayan natin dito. Sa pangalan pa lang, Mayor, siguro pag naimbitehan nyo, can you find out kung sila Filipino citizen by producing sinasabing legal alien na mga pangalan po nila, tapos may business po sila rito. Baka malaman po natin, enterprises ba to? O yan, si Wing Moon. Mga pangalan na to, mukhang mga pogo operator to Siguro, yung mga nag-ano dyan, baka makita natin sa immigration. Siguro, Mayor, concern ko lang, baka ma-check niyo po yung sinasabing ito, identity ng mga tao na to. Hindi na pa po inaano natin, may reklamo po, tinatawagan namin. Una, sumasagot. Pagkatapos ngayon, ayaw na. Ngayon, Mayor, kung papatawag nyo, baka mamaya tinopak po ako, lumipad po ako dyan para makita ko eyeball to eyeball kung gaano kasingkit yung mga mata nito. Baka hindi lang nakikita ang kanilang ginagawang kalokohan. So, Mayor, sige kami aasa, Okay po, Sir Ben. Ito, Mayor, nakausap po ng aming staff, yung secretary na Vivian naman. Ayon sa secretary, si Ruel ay independent contractor. Naintindihan po natin, hindi siya independent contractor. Buyer po siya. Itinanggi nila na pangparatang ni Ruel dahil nagbibigay naman daw ng kumpanya na sapat na pondo para makabili ng troso. Hindi nga yun Sa kanila ang pera, si Ruel ang maghahanap. Okay? Ang problema, hindi binabayaran. So hindi hindi importante kung anong plantilla niya, yung pong kanyang serbisyo sa bawat troso na nadadala sa kumpanya, sikap po, pawis at tiyaga po na paghahanap, makakuha po ng buyer, dalhin sa kumpanya. At pagkatapos madala, hindi siya nababayaran, uutangin niya pang komisyon niya. Ang sama po, Mayor Opo, naintindihan po natin yung concern. At tama po yan, Sir Ben, dapat kasi na malaman din natin, siguro kung kung na-lodge din po ito sa office ko, like si Ruel, kung napunta lang po din sa office ko regarding sa concern, siguro na-actionan na natin to. But considering na dumating po sa inyo, rest assured po na we'll look into it and find for solutions para ma-resolve po natin.
And regarding naman po sa Pogo, dito po sa city ng Hingog, wala po yun. Wala. Baka naman Yes, wala underground po lang mga sila. Pogo dito. Baka hindi Pogo, Opo. Pigo na. Nga, Pago. Wala po tayo dito sa Mayor, Hingog. ganito na lang. Ano? Yeah. Alam ko wala. Nagbibiro lang ako, Mayor. Yung mga... That is allotted po. Salamat yung po. mga... Biro lang po, Mayor. I'm not accusing anything. Alam ko naman. Yeah. Ang sa akin lang, yung mga sounding name po nila, parang very familiar sa akin, yung mga Pogo operator. Mayor, ito, ano? DILG, DNR, kasi mga troso po yan, labor, and then sa DOJ, under na DOJ, yung sinasabing, ito po yung Department of, ito yung Bureau of Immigration. Kasi baka itong mga tao na to, they're not allowed to do business, kaya ganoon lang, gagawa ng kalokohan, tatakbo ng China. Ngayon pa lang po siguro, alamin na po natin, kasi hindi po marunong magsalita ng Tagalog, Bisaya may interpreter pa Ganyan na ganyan po yung mga kuminsan, kapag sila kumalmal ng kamal ng pera ng Pogo, lalo siguro yung iba nagtatago, naghahanap na sila ng mga legitimate business, pero kalokohan ang ginagawa. Yung iba hotel, yung iba kung ano-ano, yung iba mga enterprises, para lang dumami ang kanilang sinasabing negosyo rito. Pero ang main ay Pogo. O baka lang, hindi ko sinasabing meron kayong Pogo, kasi ngayon mainit, baka nandiyan nagtatago na itong mga kalokoy na to. Opo. Mayor, Salamat yung ginagawa niyo, Mayor, maraming salamat dahil kayo mismo Anytime sumasagot. po. Okay? Thank you so much. Mabuhay po Salamat kayo, Mayor. Ha? Okay? Salamat po, Sir Ben. Okay, ganito, on the line si Technical Service and Support System ng Dole Region 10, Director JV Vasalo. Magandang umaga po sa inyo. Anong magagawa ng inyong tanggapan na Director para dito? Sa amin kasi, nag-render siya ng service, dapat may compensation talaga. Commission-based lang, Director. Commission-based lang. Kailang naman yung commission kasi kung merong employer-employee relationship talaga, yung commission is a mode of payment of salary. So, pwede natin napuri din yung Ayun. company. Yes. At sa ngayon, siguro ang initial ang gagawin namin na magpa-assign tayo ng inspector doon for inspection. Baka may similar situation Yes. mga trabante doon. Uh-huh. But yung yung dumulong sa inyo, kung pwede sana makadaan dito sa office. Sige. Makabigay siya ng ng state. Okay. Okay. Baka mapatawag natin agad. Okay, Director, kami nagpapasalamat. Tama pong sinabi ninyo. Agree po kami. Pero nandito siya sa Manila, pinastay muna namin dito sa Hotel Sogo kasi kawawa naman kung uuwi. Ito nga, pag-uwi niya po, kinakailangan niya ng pamasahe rito. Tatawagan po siguro namin si Mayor para sagutin ng pamasahe pabalik. Director, maraming salamat ha. Ito naman, si Barangay. Kilala mo ang Barangay? Okay, Cap, Ray James Lubido, magandang umaga sa iyo, Cap. Ito bang Shinjin Enterprise, nagbabayad ng barangay business permit sa barangay? Yun lang, mag-renew lang sila sir sa January. Mag-renew. Okay. Kap, alam mo ba itong luoy man ko din sa isang kay Ruel, niadto pa dito din sa Samoa sa Manila para lang paabot ang kaya reklamo ba? Lagi sir. Unsa man ang matabang nimo, pwede bang magtoktok ka dito sa kanilang mga pertahan nila? Unya ingon na kamo diha magtarong mo ha. Bayaran ha. Bayad sila kay kundili mo, lupad ko diha na patira na ako mga ngilad ng nawong ng mga na diha. Pwedeng maadto ka magtoktok ka dito sa pertahan nila. Unya sabihin, nalagot na, suko na si Bitag. Kung buso ko, mulupad na din. Nako, Sige po sir, tulungan ko si Wiwing yung kwanset. Okay. Si Wiwing yan, Wiwing. Okay. Tagan salamat ka pa. Yan, marami nang tutulong sa'yo. Si Mayor, tatawagan ko yung DILG, DNR, tatawagan ko pati Dole, tatawagan ko pati Department of Justice. Kung nakikinig man sa atin, itong kumpanya, pakita nga muna itong pangalan ng mga mukha. Ilalagay ko to sa watchlist natin. Ito. Walang mukha, blanco. Mingjing Huang. Okay na tayo rito. Alright? May mga titistigo pa sa'yo. Tutulong kami, ha? Okay na? Okay na po, sir. Usap tayo sa baba. Ayusin natin to. Carl. Okay. Kaya dyan nagtatapos ang una nating sumbong ngayong araw. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyong may tatak bitag, ilalaban ka, di kiiwan. Ito ang hashtag ipabitag mo.